Martial Peak, Kabanata 3881. Mas kapos-palad kaysa maswerte. Sa dilim, hindi nila alam kung ilang araw na silang tatlo sa bag. Biglang bumukas muli ang skylight sa itaas ng kanilang mga ulo, ngunit ilang saglit lang ay muling nagsara. Sa sobrang bilis ay hindi na nag-react ang tatlo. Nagulat si Yang Kai. Ano ang ibig niyang sabihin? Sinabi ni Maliu. Hindi ko alam. Junior brother, may naramdaman ka bang mali? Umiling si Yang Kai. Wala. Nasaan si Old Jiang? Nagtanong muli si Maliu, ngunit hindi siya nakatanggap ng tugon. Matapos magtanong ng ilang beses, bigla niyang napagtanto. Wala na si Old Jiang. Nagulat din si Yang Kai. Mabilis siyang tumingin sa gilid at nakitang wala na nga si Jiang Sheng. Kasama ang abnormalidad kanina, paanong hindi niya malalaman na si Jiang Sheng ay pinaalis ng kabilang partido? Hindi mapigilan ni Maliu na mataranta. Bakit niya pinaalis si Old Jiang? Brother, huwag kang mag-alala. Dahil hindi kikitilan ng senior na iyon ang buhay natin, natatakot ako na may lihim siyang motibo. Pagbalik ni Brother Jiang, maaari natin siyang tanungin. Bagamat sinabi ni Yang Kai, hindi niya maiwasang mag-alala kung makakabalik pa ba si Jiang Sheng ng buhay. Mula sa mga salita ng nasa katanghaliang gulang na lalaki noon, hindi mahirap ipahiwatig na siya ay may sama ng loob sa Kikiaolan. Ngayong nahulog na silang tatlo sa kanyang mga kamay, hindi na sila nakatakas, at hindi na sila nakalaban. Sila ay nasa kanyang awa. Halatang naisip ito ni Maliu at hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting pessimistic. Kahit na inaliw siya ni Yang Kai, hindi siya magalak. Lihim niyang pinagsisihan ang trabahong ito. Akala niya ay magandang pagkakataon iyon para bumangon, ngunit sino ang nakakaalam na siya ay makukulong na may hindi tiyak na hinaharap. Ngayong wala na si Jiang Sheng, hindi gaanong masikip ang espasyo sa loob ng bag. Tahimik na nanandya si Maliu sa sarili. Ang divine sense ni Yang Kai ay winalis ang bag, sinusubukang hanapin ang isang depekto dito upang makita kung may paraan para makatakas, ngunit sa kasamaang palad, gaano man siya kahirap maghanap, wala siyang mahanap. Pagkaraan ng ilang araw, isa na namang sinag ng liwanag ang nagmula sa dilim. Sa pagkakataong ito, ang sitwasyon ay eksaktong kapareho ng ilang araw na nakalipas. Binuksan at isinara ang bag, napakabilis kaya wala ng oras si Yang Kai para mag-react. Nang muling magdilim, malinaw na naramdaman ni Yang Kai na si Maliu, na sumisiksik sa kanya, ay nawala. Naunawaan niyang inilabas din si Maliu, at ngayon ay siya na lang ang naiwan sa bag. Hindi pinalaya si Jiang Sheng, kaya natakot siya na nasa panganib siya. Ngayon na kahit si Maliu ay pinaalis, ang posibilidad na bumalik siya ay hindi mataas. Biglang nabalisa si Yang Kai. Sa nakalipas na ilang araw, si Yang Kai ay tahimik na naghahanap ng isang depekto sa artifact na ito, ngunit sa kasamaang palad, wala siyang nakitang anuman. Ang loob ng artifact na ito ay may sariling espasyo na maaaring tumanggap ng mga buhay na nilalang, kaya ito ay malinaw na pambihira. Gayunpaman, ang laki ng espasyong ito ay medyo kakaiba, na parang ito ay malaki o maliit. Maaaring magkasya ang isang tao o tatlo, ngunit isa man o tatlo, ito ay napakasikip, na parang may malambot na harang na nakapalibot sa espasyong ito. Dati, sinubukan ni Jiang Sheng at Maliu na lusutan ang mga hadlang ng artifact ng bag na ito, ngunit sa kasamaang palad, nabigo sila. Dahil hindi magawa ng dalawang Heaven Opening Boundary Cultivator, alam ni Yang Kai na kahit na gamitin niya ang kanyang buong lakas, maaaring hindi siya makatakas. Hindi lang niya alam kung may limitasyon ba ang espasyo sa loob ng bag na ito, o baka pumutok ito. Gayunpaman, ngayong umabot na sa puntong ito ang mga bagay, maaari lamang subukan ni Yang Kai ang lahat ng kanyang makakaya. Kung maaari itong sumabog, iyon ay pinakamahusay, ngunit kung hindi ito magagawa, kung gayon hindi pa huli na mag-isip ng ibang paraan. Mas mabuti na ito kaysa makulong dito at maghintay ng kamatayan. Sa pag-iisip, hindi na nagdalawang isip si Yang Kai, huminga ng malalim at sumigaw. Dragon Transformation. Habang umaalingaw-ngaw ang isang malakas na dagandong ng dragon, isang gininto ang liwanag ang sumabog mula sa kadiliman at isang gintong ulo ng dragon ang kumikislap, na lumubog sa katawan ni Yang Kai. Kasabay ng sunod-sunod na tunog ng kaluskos, biglang lumaki ang figure ni Yang Kai. 10 metro, 30 metro, 50 metro, 1,000 metro. Ang malambot na harang sa paligid niya ay mahigpit na nakagapos sa napakalaking katawan ni Yang Kai, na parang ang hindi nakikitang mga lubod ay humihigpit sa paligid niya. Si Yang Kai ay nasa bingit ng paggubo ng dugo, nakakaramdam ng labis na hindi komportable, na parang sisubog siya anumang oras. Pilit na tinitiis ang discomfort na ito, muling lumawak ang 1,000 metrong katawan ni Yang Kai. Kotse! Kotse! Nang inig ang kanyang mga buto at bumuga si Yang Kai ng mainit na hangin mula sa kanyang mga butas ng ilong,
umiikot ang dugo sa kanyang dibdib at tiyan, na puno ng lasa ng dugo ang kanyang lalamunan. Kahit na maabot ang limitasyon na 2,000 metro, ang artifact ng bag ay hindi nagpakita ng mga palatandaan ng pagsabog, kaya alam ni Yang Kai na nabigo ang kanyang pagtatangka. Dahil ayaw sumuko, inabot ni Yang Kai at hinawakan ang Blue Dragon Spear sa kanyang kamay. Nagiba-iba ang Space Principles, at habang itinutulak niya ang sibat pasulong, isang napakalaking itim na tuldok ang lumitaw sa dulo ng sibat. Collapse. Ang enerhiya ng Berserk ay sumabog, at sa selyadong espasyong ito, ang nakakalat na enerhiya ay hindi mailabas, na nagiging sunod-sunod na mga pag-atake na bumalik sa katawan ni Yang Kai. Si Yang Kai, na dumaranas na ng pressure sa paligid, ay hindi na nakatiis at umubo ng isang subo ng dugo. Ang buo niyang katawan ay parang impes na lobo, ang kanyang matipunong katawan ay mabilis na lumiliit habang humihina ang kanyang aura. Sa loob-loob ni Yang Kai, itinikom ang kanyang mga ngipin, hindi talaga ito gagana. Hindi niya alam kung ano ang artifact ng bag na ito, ngunit wala siyang magawa laban dito. Napakababa pa ng kanyang lakas. Kung nasa Heaven-Splitting Realm din siya, baka mapilitan siyang makaalis dito. Gayunpaman, ang pagsulong sa Heaven-Splitting Realm ay napakahirap. Una, ang isang tao ay kailangang paikliin ang kapangyarihan ng Yin, Yang, at 5 elements upang lumikha ng isang bagong mundo sa loob ng katawan ng isang tao. Ang swerte ni Yang Kai ay naging mabuti, dahil nakuha niya ang Immortal Tree at pinino ito, na nagpapahintulot sa kanya na paikliin ang kapangyarihan ng wood element. Ito ay isang mahusay na simula. Ngunit ang pagkakaroon ng magandang simula ay hindi nangangahulugan na maaabot niya ang Heaven-Splitting Realm. Kung gusto niyang matupad ang kanyang layunin, kailangan pa niyang hanapin ang mga material na iyon na may mataas na kalidad. Ngunit paano magiging napakadaling mahanap ang mga high-grade na materyales? Hindi alam ni Yang Kai kung kailan siya makaka-advance sa Heaven Opening Realm, ni hindi niya alam kung kailan niya mahahanap ang World Tree para ayusin ang kanyang nasirang Star Boundary. Pagkaraan ng ilang saglit na pag-alagala ang kanyang mga iniisip, unti-unting naging matatag ang kanyang magulong aura. Dahil hindi siya makatakas, maaari na lamang siyang maghintay at makita. Palihim na nagdarasal na ligtas sina Jiang Sheng at Ma Liu, umupo si Yang Kai na naka-cross-legged at nagsimulang ayusin ang kanyang paghinga. Lumipas ang ilang araw ng ganito, at nang bumukas ang bintana sa itaas ng kanyang ulo sa ikatlong pagkakataon, hindi na nagulat si Yang Kai. Isang hindi mapaglabanan na puwersa ang sumalo sa kanya, at sa oras na siya ay bumalik sa kanyang katinoan, wala na siya sa maliit na espasyong iyon, ngunit sa yungib mula noon. Nakatayo sa harapan niya ang lalaking nasa gitna. Sa sandaling ito, ang kanyang mukha ay sobrang madilim, at hindi alam ni Yang Kai kung ano ang kanyang naranasan na nagpalungkot sa kanya. Kaso, parang wala siya sa mood. May kakaibang amoy sa hangin, na hindi niya masyadong mailagay sa daliri niya, at naroon din ang amoy ng dugo. Sumimangot si Yang Kai at tumingin sa paligid, biglang huminto ang kanyang tingin sa isang gilid ng kuweba. May dalawang bangkay na nakahandusay sa lupa, isang mataba at isang payat, nakasuot ng 7 kulay na damit. Bagamat hindi niya makita ng malinaw ang kanilang mga mukha dahil sa anggulo, masasabi pa rin ni Yang Kai sa isang sulyap na ang dalawang ito ay sina Ma Liu at Jiang Sheng, na nahuli bago niya. Hindi niya alam kung ano ang nangyari sa kanila, ngunit bagamat buo pa rin ang kanilang mga bangkay, matagal na silang nawalan ng sigla. Nadurog ang puso ni Yang Kai. Bagamat matagal na niyang nahulaan na ang dalawang murang magkapatid na ito ay hindi magkakaroon ng magandang wakas, nang makita ng sariling mga mata ang eksenang ito, hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting lungkot. Bata, anong pangalan mo? Biglang tanong ng lalaki. Ayaw sabihin ni Yang Kai, pero wala siyang pagpipilian kundi sabihin ito. Kung tutuusin ay nasabi na niya ito noon pa, ngunit malamang ay hindi ito isinapuso ng lalaki. Ngumuso ang lalaki. Mas matapang ka pa sa matabang lalaking iyon, sana maging kasing ganda niya ang swerte mo. Napabuntong hininga si Yang Kai. Senior, sa lakas mo, kung gusto mo kaming patayin, magiging kasing dali ng pag-angat ng daliri. Bakit pahihirapan ang dalawa kong kapatid? Sa oras na ito, napansin din niya na bago namatay sina Ma Liu at Jiang Sheng, dapat silang dumanas ng ilang uri ng hindi makataong pagpapahirap. Ang amoy ng dugo sa kuweba ay ang dugong umagos mula sa kanilang 7 butas. Ngumuso ang lalaki. Hindi sila pinahirapan ng haring ito, ngunit ang haring ito ay may plano na nangangailangan ng kanilang pagtutulungan. Sa kasamaang palad, wala silang ganitong buhay. Tumangala si Yang Kai. Hindi ko alam kung ano ang plano ni Senior, ngunit kailangan nitong magtulungan ang kanilang buhay. Napatingin sa kanya ang lalaki na may kakaibang ekspresyon. Gusto mo subukan? Pwede ba akong tumanggi? Seryoso siyang tiningnan ni Yang Kai. Umiling ang lalaki. Hindi ka makakatanggi. Pagkatapos ayos lang. Dahil hindi naman ako makatanggi,
tapos makikipagtulungan lang ako. Ngunit bago iyon, nais kong hilingin kay Senior na ipaliwanag sa akin kung paano ako makikipagtulungan. Ayaw siguro ni Senior na makita akong sumunod sa yapot ng dalawa kong kapatid. Kung talagang mangyayari iyon, hindi ka makakahanap ng iba pang mga disipulo ng Seven Openings Land sa maikling panahon. Bahagyang tumanggo ang lalaki. Tama ka, medyo kawili-wili ka. Hindi ko inaasahan na magkakaroon ng isang katulad mo sa Seven Openings Land. Ngumuso si Yang Kai. Sa totoo lang, hindi talaga ako taga Seven Openings Land. Wala pang kalahating taon lang ako doon. Ngumisi ang lalaki. Sa tingin mo ba maniniwala ang haring ito sa iyo? Nagkibit balikat si Yang Kai. Iyon ang totoo, hindi mahalaga kung maniwala si Senior o hindi. Mangyaring sabihin sa akin ang tungkol sa plano. Kung maaari, gagawin ko ang lahat para makipagtulungan. Kung tutusin, kung kaya kong mabuhay, ayoko pang mamatay. Mamatay ka man o hindi, wala sa iyo. Depende kung may kakayahan kang mabuhay. Habang sinasabi niya ito, binawi niya ang kanyang kamay at isang maselang kahoy na kahon ang biglang lumitaw sa kanyang kamay. Ang kahon ay kasinlaki lamang ng palad at nakatatak, ngunit may malinaw na aura ng buhay na nagmumula sa kahon. Walang alinlangan na nangangahulugan ito na mayroong isang buhay na bagay sa kahon. Ang lalaki ay hindi nag-aksaya ng anumang salita at direktang binuksan ang kahon at iniabot ito kay Yang Kai. Lunukan mo. Si Yang Kai ay tumingin sa kanya na may kain na hinala, pagkatapos ay kinuha ang kahon at tumingin sa ibaba. Namamanhid ang anit niya. Nakita niya na sa loob ng kahon, may isang itim na alupihan na kasing laki ng hinlalaki na tahimik na nakahiga doon. Bagamat hindi niya alam kung ano ang bagay na ito, makikita ng sino man na hindi ito maganda. Kung talagang nilunok niya ito, sino ang nakakaalam kung ano ang mangyayari sa kanya? Sa sandaling ito, hindi alam ni Yang Kai kung paano namatay sina Malio at Jiang Sheng. Malinaw na pinahirapan sila hanggang sa mamatay matapos lumunin ang alupihan na ito. Napalunok si Yang Kai at tumangala sa lalaki. Ano ang ibig sabihin ng Senior? Sinabi ng lalaki, lunukan mo ito. Kung hindi ka mamamatay, ang iyong buhay at kamatayan ay nasa mga kamay ng haring ito. Pagdating ng panahon, kakailanganin ka nitong haring gawin. Marshall Peak, Kabanata 3882. Halos hindi nakaligtas. Ginagawa ba ito ni Senior para kontrolin lang ako? Nagtaas ng kilay si Yang Kai. Tama iyan. Kung gayon ay hindi na kailangang dumaan sa napakaraming problema. Kailangan lamang ng Senior na magtanim ng soul brand sa aking knowledge sea, at ang parehong epekto ay natural na magaganap. Panunuyan ng lalaki. Kung hindi mo pinakipot ang sarili mong dowsil, ito ay talagang isang magandang paraan, ngunit dahil mayroon ka nito, hanggat hindi ito nawasak, natural na makakahanap ka ng paraan para makatakas sa kontrol ng haring ito. Natigilan si Yang Kai nang marinig niya ito. Ito ang unang pagkakataon na nakarinig siya ng ganoong bagay. Bumalik sa Star Boundary, napakadaling kontrolin ang isang tao. Hanggat ang isa ay sapat na malakas, maaaring tatak ng isa ang kanilang knowledge sea gamit ang kanilang soul brand at natural na kontrolin ang lahat. Paanong ang pamamaraang ito, na gumano ng 100 beses, ay hindi gagana sa labas ng mundo? Sa pag-iisip tungkol dito, biglang naintindihan ni Yang Kai. Nang i-condensed niya ang kanyang dowsil, malinaw na naalala ni Yang Kai na inilagay niya ang lahat ng kanyang lakas sa kanyang dowsil. Sa madaling salita, para sa isang tulad niya, ang dowsil ang kanyang pundasyon. Kung gusto niyang ganap na kontrolin ang isang tao, maaari lang siyang magsimula sa dowsil. Ang simpleng pagsisimula sa kaluluwa ay hindi sapat. Gayunpaman, sa pagtingin sa kapalaran ni Malio at Jiang Sheng, ang puso ni Yang Kai ay napuno ng pangamba. Sino ang nakakaalam kung ipapadala ba siya o hindi sa underworld para muling makasama ang kanyang dalawang murang senior brothers matapos lumunin ang alupihan na ito? Kahit na ang mga master ng Heaven Opening Realm ay hindi makalaban, kaya paano niya magagawa? Gusto niyang sabihin ang isang bagay para matigil ang oras, ngunit hindi siya binigyan ng pagkakataon ng lalaki. Umabot ang malaking kamay nito at hinawakan ang baba, pilit na ibinuka ang bibig. Pinulot ng kabilang kamay niya ang alupihan at diretsyong isinuot sa kanyang bibig. Pagkatapos, sa bahagyang pag-angat ng kanyang kamay, nilunok ni Yang Kai ang alupihan sa kanyang tiyan, hindi man lang siya binigyan ng pagkakataong lumaban. Sa sandaling ito lamang napagtanto ni Yang Kai ang agwat sa pagitan niya at ng kanyang kalaban. Isang nasusunog na sensasyon ang damaloy sa kanyang lalamunan at sa kanyang tiyan, at si Yang Kai ay napaatras ng ilang hakbang. Inabot niya ang kanyang bibig, gusto niyang bunutin ang alupihan, ngunit paano niya ito mabubunot? Sa ilalim ng kanyang pangunawa, ang orihinal na hindi gumagalaw na alupihan sa kahon ay naging lubhang aktibo pagkatapos pumasok sa kanyang tiyan, na nagiging isang masa ng purong enerhiya na damaloy sa kanyang katawan.
Isang hindi maipaliwanag na sakit ang agad na bumalot kay Yang Kai, dahilan upang siya ay umungal, ang kanyang mga mata ay namumungay. Umatras ang lalaki sa gilid at malamig na pinanood, walang pakialam ang ekspresyon nito. Wala siyang intensyon na tumulong, na parabang nakadepende ang kanyang buhay sa sariling kapalaran ni Yang Kai. Sa kuweba, nagpatuloy ang masakit na dagandong ni Yang Kai. Hindi pa niya naranasan ang gayong hindi makayanan na pagpapahirap. Nagpalit-palit ang katawan niya sa init at lamig. Kapag ito ay mainit, parang nag-aapoy ang kanyang buong katawan, at kapag ito ay malamig, ang kanyang buong katawan ay naglalabas ng malamig na chi, na nagiging sanhi ng kanyang panginginig ng hindi mapigilan. Habang nagsalita ng init at lamig, bumaba ang puwersa ng kanyang buhay sa bilis na nakikita ng mata. Isang malamlam na liwanag ang bumungad sa mga mata ng lalaki. Bagamat inaasahan na niya ito, nakitang napakahina ng pagganap ni Yang Kai, hindi niya maiwasang madismaya. Ngunit ito ay naiintindihan. Pagkatapos ng lahat, ang nakaraang dalawang first grade heaven opening realm ay hindi nakaligtas at pinahirapan hanggang mamatay. Paanong gumawa ng milagro ang isang brat na nag-condensed lang ng dowsil? Gayunpaman, kung hindi siya makahanap ng angkop na piraso ng chess, hindi niya magagawa ang susunod na hakbang ng kanyang plano. Hindi niya alam kung kailan niya muling mahuhuli ang mga disipulo ng Kikiaw Lands. Sa loob lamang ng kalahating oras ng incenso stick, si Yang Kai ay humihinga at lumabas na lamang. Ang dugo ay umaagos mula sa kanyang 7 butas, at ang kanyang kahabag-habag na anyo ay eksaktong kapareho ng namatay na sina Malio at Jiang Sheng. Ang kanyang sigla ay bumagsak din sa ilalim ng bato, at sa isang sandali, ang kanyang kaluluwa ay magkakalat. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan ng lalaki at tumalikod na para maglakad palabas ng kuweba. Pagtingin sa malayo, nag-alab ang apoy ng paghihiganti sa kanyang mga mata. Pagkaraan ng mahabang panahon, ang lalaki ay naglakad pabalik sa kuweba at dumiretso sa gilid ni Yang Kai. Pagtingin niya sa ibaba, nakita niya ang katawan ni Yang Kai na nakabaluktot, na natatakpan ng makapal na layer ng hamog na nagyelo. Maging ang kanyang mga kilay at buhok ay puti ng nyebe. Matapos siyang sukatin, hindi napigilan ng lalaki na mapabulalas ng mahina. Bakas sa kanyang mga mata ang pagkagulat dahil napansin niyang buhay pa talaga ang binata na naging popsicle. Bagamat naubos na ang sigla ng binata, hindi pa rin ito naputol. Hindi niya maiwasang iklik ang kanyang dila sa pagtataka. Sa lohikal na pagsasalita, pagkatapos ng mahabang panahon na lumipas, imposibleng mabuhay pa ang binata na nauna sa kanya kahit may 10 buhay pa siya. Gayunpaman, sa katotohanan, siya ay buhay pa. Nakaramdam ng kakaiba, maingat siyang sinuri ng lalaki. Ang kanyang tingin ay mabilis na naakit ng dugong umaagos mula sa 7 bunganga ni Yang Kai. Ang dugong ito ay ginintuan, at malinaw na naramdaman ng lalaki ang isang lumalakas na sigla na nagmumula rito. Inabot niya ang isang daliri at nilublob sa gininto ang dugo, inilagay niya ito sa ilalim ng kanyang ilong at marahang inamoy iyon. Namutla ang lalaki, dragon blood. Nang muli siyang tumingin kay Yang Kai, nagbago ang tingin sa mga mata ng lalaki. Hindi niya inaasahan na magkakaroon ng dragon vein sa mga disciples ng 7 Openings Land at nagkataon na makukuha niya ito. Gayunpaman, ito ay magpapaliwanag kung bakit ang paglilinang ng batang ito ay malinaw na hindi mataas, ngunit siya ay nakikipagpunyagi pa rin sa pintuan ng kamatayan. Ang sigla ng isang dragon bloodline ay palaging malakas, kaya hindi nakakagulat na maaari siyang magpatuloy ng ganoon katagal. Patuloy na nagbabago ang kanyang ekspresyon, inisip ng lalaki na putulin ang mga damo at alisin ang mga ugat upang maiwasan ang gulo sa hinaharap, ngunit sa pag-iisip ng kanyang malalim na alitan sa dugo, hindi niya kayang gawin iyon. Hindi madaling makuha ang isang disipulo mula sa 7 Openings Land, at dahil sa ilang mga espesyal na dahilan, hindi siya nang ahas na mapalapit sa 7 Openings Land. Matapos magtago sa universe world na ito sa loob ng napakaraming taon, dumating na si Malio at ang iba pa. Ang unang dalawa ay masyadong mahina at namatay sa lason ng flying black box centipede, ngunit ang batang ito ay maaaring maging isang kapaki-pakinabang na piraso ng chess. Siyempre, kung hindi siya makakapit at nalason hanggang mamatay, malas lang iyon. Pagpapas siya, mahinahong pinagmasdan ng lalaki ang sitwasyon. Lumipas ang oras ng unti-unti. Si Yang Kai ay nanatiling walang malay sa lupa, sa isang estado na malapit ng mamatay. Ang mahinang siglang iyon ay hindi kailanman naputol, na nagpapahintulot sa kanya na magpumiglas sa pintuan ng kamatayan sa ilalim ng matinding lason. Ang lalaki ay tahimik na nagmamasid sa gilid, ngunit nang makaligtas si Yang Kai sa loob ng 3 araw, hindi niya maiwasang mabigla. Nang maramdaman niyang buhay pa si Yang Kai pagkatapos ng 5 araw, nagulat siya. Kailangang malaman na ang nakaraang dalawang first grade heavenly opening realm ay tumagal lamang ng 2.5 araw ng pinakamaraming.
Pagkatapos ng buong 7 araw, ang mahinang sigla ni Yang Kai ay biglang nagsimulang bumawi, at ang iba't ibang abnormal na reaksyon mula sa paglunok sa Flying Blackback Centipede ay nagsimula ring maglaho. Unti-unting lumakas ang kanyang sigla, na parabang isang kislap ng apoy ang nagpasiklab sa isang parang. Sa isang tiyak na sandali, biglang iminulat ni Yang Kai ang kanyang mga mata, baka sa kanyang mukha ang matinding takot habang naghahabol siya ng hininga. Bagaman siya ay walang malay sa loob ng 7 araw na ito, sa kanyang lakas na umabot sa antas na ito, kahit na sa isang walang malay na estado, nagawa pa rin niyang mapanatili ang isang bakas ng kailanawan. Nang siya ay walang malay, hindi niya alam ang sitwasyon, ngunit paggising niya, natural niyang maalala ang lahat. Lihim niyang pinuri ang sarili dahil nagawa niyang makatakas sa kamatayan sa pagkakataong ito. Hindi niya alam kung anong uri ng kakaibang nilalang ang nakalunok na alupihan, ngunit ang matinding lason nito ay talagang mabilis na natupok ang kanyang sigla. Kung hindi sapat ang kanyang sigla, tiyak na nalasan siya hanggang sa mamatay. Ang dahilan kung bakit siya nakaligtas ay dahil sa kanyang dragon bloodline, na naging dahilan upang mas masigla ang kanyang sigla kaysa sa ordinaryong tao, at dahil din sa kanyang wood element strength. Ang wood element strength ay pinaliit mula sa asensya ng Immortal Tree, at bagamat nawala sa kanya ang kakayahan ng Immortal Tree na buhayin ang mga patay, ito ay lubos na nagpayaman sa kanyang sigla. Sa pamamagitan din ng pag-asa sa wood element strength na nagawa niyang mapanatili ang huling bit ng sigla. Sa sandaling ito, malinaw na naramdaman ni Yang Kai na may markang hugis centipede sa kanyang dowsil. Ang markang ito ay tila buhay ngunit hindi, at lubhang kakaiba. Ang marka ay nakabalot sa kanyang dowsil at hindi naging hadlang sa kanya, ngunit hindi nag-alinlangan si Yang Kai na hanggat ang taong ito ay gumawa ng kahit kaunting hakbang, ang kanyang dowsil ay masisira sa isang iglap at ang kanyang kaluluwa ay babalik sa underworld. Nakangiti ng mapait sa kanyang puso, ang buhay at kamatayan ni Yang Kai ay talagang nasa kamay ng lalaking ito. Kung gugustuhin siya ng lalaking ito, wala na siyang lakas na lumaban. Mabuti, napakahusay. Nang makitang idinilat ni Yang Kai ang kanyang mga mata, puno ng pagtataka ang mukha ng lalaki at talagang ngumisi siya. Inabot niya ang kanyang kamay para tulungang bumangon si Yang Kai at magiliw na tinapik siya sa balikat. Bata, hindi mo talaga binaygo ang haring ito. Nagsalita siya na parabang napaka-optimistic niya kay Yang Kai noon. Bagamat gising si Yang Kai, pagkatapos na dumanas ng gayong pagpapahirap, siya ngayon ay lubhang mahina at wala man lang lakas na sumagot. Iniisip kung paano magiging wala sa kontrol ang kanyang buhay at kamatayan sa hinaharap, paano siya nasa mood na sumang-ayon sa lalaking ito. Casual lang siyang umungol, walang pakialam ang lalaki at ngumiti lang, ata, pagsilbihan mong mabuti ang haring ito. Pagkatapos nitong makaganti ang haring ito, tiyak na palalayain ka niya. Sa oras na iyon, kung payag ka, maaari mong sundin ang haring ito at tawagan ang hangin at ipatawag ang ulan. Hindi ba't mas mabuti iyon kaysa maging disipulo ng Kikiaw Lands? Inilibot ni Yang Kai ang kanyang mga mata sa kanyang puso. Bagamat hindi niya alam kung anong uri ng galit ang taong ito sa Kikiaw Lands, kung gusto niyang gamitin siya para sa paghihiganti, tiyak na nasa panganib siya. Kung may nangyaring mali, madadamay siya. Ano ang magiging pakinabang nito? Hindi siya naglakas loob na ipahayag ang kanyang iniisip at bahagya niyang ikinuyom ang kanyang mga kamay. Walang malaking ambisyon ang batang ito. Sana lang ay matupad ni Senior ang kanyang hiling sa hinaharap at matupad ang kanyang pangako ngayon at palayain ang batang ito. Malamig na ngumuso ang lalaki. Siyempre tutuperin ng haring ito ang kanyang pangako. Pero bata, hindi mo ba gustong isuko ang iyong pagkakakilanlan bilang isang disipulo ng Kikiaw Lands? Si Yang Kai ay umubo ng ilang beses at mahinang sinabi. Si Senior ay nagbibiro, ang batang ito ay hindi pa nakakapunta sa Kikiaw Lands ng matagal. Hindi mahalaga kung ako ay isang disipulo o hindi. Tiningnan siya ng lalaki ng may pag-aalinlangan at nakita niyang wala siyang balak magsinungaling. Hindi niya napigil ang tumango, kaya ganyan yan. Mukhang hindi ka tinatrato ng Kikiaw Lands bilang isa sa kanila. Sumimangot si Yang Kai. Ano ang ibig sabihin ng Senior? Ngumisi ang lalaki. Kung tretuhin ka nila bilang isa sa kanila, bakit ka nila sasaktan? Saktan ako. Hindi naintindihan ni Yang Kai. Senior, kung may sasabihin ka, sabihin mo na lang. Hindi naiintindihan ng junior na ito ang sinasabi mo. Sinabi ng lalaki. Sino ang lalaking pinatay mo nun? Hindi alam ni Yang Kai kung bakit bigla siyang tinanong tungkol sa taong pinatay niya, ngunit sumagot pa rin siya ng matapat. Siya ay isang errand boy mula sa Kikiaw Lands. Ang kanyang pangalan ay Fang Tai. Nakatakas siya mula sa Kikiaw Lands at ang batang ito ay inutusan na patayin siya. Paano itong dalawa? Itinuro ng lalaki ang mga bangkay ni Maliu at Jiang Sheng. Narito ang dalawang nakatatandang kapatid na lalaki sa ilalim ng utos upang protektahan ako. Kakaibang tumawa ang lalaki.
Protektahan ka. Parang hindi naman. Malamang nandito sila para tiktikan ka. Marshall Peak, Kabanata 3883. Scapegoat. Ano ngayon? Kumunat ang noo ni Yang Kai. Para sa mabuti o masama, sina Maliu at Jiang Sheng ay parehong Heaven Opening Realm Cultivator, kaya't ang pagpapadala sa kanila ni Durufeng upang protektahan si Yang Kai ay talagang sobra-sobra. Alam na alam mismo ni Yang Kai na bagamat tinatawag itong proteksyon, ito ay mas katulad ng pagsubaybay. Tumawa ang lalaki. Noong pinatay mo si Fang Tai, hindi mo ba naramdaman na may mali? Anong mali? Lalong naguluhan si Yang Kai at naiinip na sinabi. Ano ang gustong sabihin ni Senior? Mangyaring magsalita ng tapat. Hayaan mo muna akong may ipapakita sa'yo. Pagkasabi nito, biglang gumawa ng selyo ang lalaki gamit ang isang kamay at dahan-daang idiniin ang kanyang hinlalaki sa noo ni Yang Kai. Natural na gustong umiwas ni Yang Kai, ngunit nang maisip niya kung paano nasa kamay ng kabilang partido ang kanyang buhay at kung paano siya hindi makakalaban kung talagang may gustong gawin sa kanya ang kabilang partido, hinayaan niya lang ito. Sa susunod na sandali, idiniin ng hinlalaki ng lalaki ang noo ni Yang Kai at isang hindi nakikitang puwersa ang lumabas. Ang buong katawan ni Yang Kai ay umindayog, na para bang ang kanyang kaluluwa ay umalis sa kanyang katawan, at ang kanyang paningin ay biglang umunat. Ang pakiramdam na ito ay lubhang kakaiba. Malinaw na nakatayo siya sa parehong lugar, ngunit nakikita niya ang kanyang likuran. Nang tumangala siya, ang mukha ni Yang Kai ay hindi maiwasang magbago, dahil nakikita niya ang isang malabong patong ng itim na chi sa ibabaw ng kanyang katawan. Ang itim na chi na ito ay parang ulap, na bumabalot sa kanyang katawan. Natarante si Yang Kai. Hindi niya ito napansin noon pa man. Malinaw, ito ay gawa ng secret technique ng lalaki, na nagpapahintulot sa kanya na makakita ng isang bagay na nakatago. Humalaklak ang lalaki at dahan-daang binawi ang kanyang kamay. Agad na bumalik si Yang Kai sa kanyang normal na estado at nagtatakang nagtanong. Ano iyon? Nakataas ang kamay sa harap ng mukha, wala siyang makita. Gamit ang kanyang divine sense para i-scan ang kanyang katawan, wala siyang nakitang mali, na para bang wala talaga ang itim na chi. Gayunpaman, ang nakita niya ngayon ay tiyak na hindi isang ilusyon. Malamang may background ang Fang Tai na iyon. Bahagyang sumangot ang lalaki. Ang isang dalubhasa ay naglagay ng selyo sa kanyang katawan. Kung sino man ang pumatay sa kanya, ang selyo ay magpapagana at mag-iiwan ng marka sa katawan ng mamamatay tao. Ang markang ito ay napakahusay na nakatago, at maliban kung ang isa ay mas malakas kaysa sa ekspertong iyon, imposibleng matuklasan ito. Ang dahilan kung bakit alam ng haring ito ay dahil nakita kong pinatay mo ng sarili kong mga mata si Fang Tai. Seal. Mark. Natulala si Yang Kai. Humalaklak ang lalaki. Kung magpapakita ka sa harapan ng ekspertong iyon sa hinaharap, malalaman niyang pinatay mo ang kanyang junior. Paano kanya binitawan ng ganoon kadali? Pagkatapos ng isang paghinto, nagpatuloy siya. Sa kakayahan ng Kikyoland, bakit kailangan nilang dumaan sa napakaraming problema para pumatay ng isang taksil? Bakit? Dapat mong isipin ito. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Yang Kai habang maraming iniisip ang pumasok sa kanyang isip. Hindi nagtagal, naunawaan niya ang pinakabuod ng bagay at nagtanong. Alam na ng Kikyoland na may selyo si Fang Tai na inilagay sa kanya ng ekspertong iyon. Humalaklak ang lalaki. Hindi sinabi ng haring ito, ngunit malamang. Ang ekspertong iyon ay hindi gustong magalit sa kanya, kaya nakahanap siya ng scapegoat at hinayaan kang patayin si Fang Tai. Pagkatapos nito, kailangan lang niyang maghanap ng paraan para mawala ka at magiging maayos din ang lahat. Biglang naintindihan ni Yang Kai at bamulong. Kaya ganyan yan. Medyo naghinala siya noon. Paano makakatakas ang isang lingkod na tulad ni Fang Tai mula sa mabigat na spirit array ng Kikyoland? Noong una ay naisip niya na sadyang pinabayaan ni Durufeng si Fang Tai upang lumikha ng pagkakataon para sa kanya na magsagawa ng mga karapat-dapat na gawa. Ngayon tila hindi mali ang sadyang pagpapaalis kay Fang Tai, ngunit hindi para sa kanya na gumawa ng mga karapat-dapat na gawa. Ayaw lang niyang mamatay si Fang Tai sa Kikyoland para hindi siya maimbestigahan sa hinaharap. Hindi nakakagulat na na-promote ako sa isang disipulo ng Kikyoland ng napakadali. Lumalabas na hindi dahil sa pahalagahan ako ni Durufeng kundi dahil ginamit ako bilang scapegoat. Hindi nagduda si Yang Kai sa sinabi ng lalaking nasa harapan niya. Mula sa kanyang pananaw, kontrolado na ni Durufeng ang buhay at kamatayan ni Yang Kai, kaya hindi na kailangang linlangan siya tungkol sa bagay na ito. Bukod dito, hindi maaaring magkamali ang nakita ni Yang Kai sa sarili niyang mga mata. Sa pag-unawa sa lahat ng ito, si Yang Kai ay lihim na nagngangalit ng kanyang mga ngipin. Mapapahamak ka, Durufeng. Ako ang tumulong sa iyo na mangolekta ng Scarlet Heaven Golden Flame, ngunit sa huli, ikaw ang nagtakda sa akin.
Lumalabas na ang lahat ng mga pabor at promosyon na iyon ay isang pagkukunwari lamang. Bagamat si Yang Kai ay walang pakiramdam na kabilang sa Kikiaw Land at hindi nakadama ng anumang pasasalamat kay Dorufeng, hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting inis sa paggamit ng ganito. Biglang naalala ni Yang Kai na noong siya ay nasa Earth Protecting Venerable Duan Hai's Miniature Universe, si Fang Tai ay naglabas ng token at sinabing ito ay ibinigay sa kanya ng isang senior mula sa Black River Realm. Malamang, ang selyo sa katawan ni Fang Tai ay inilagay ng senior na iyon mula sa Black River Realm. Kahit na ang universo ay malawak at maaaring wala siyang pagkakataong makilala ang senior mula sa Black River Realm sa hinaharap, kailangan pa rin niyang maging handa. Baka balang araw, makakasagabal talaga siya sa senior na iyon. Kung talagang nangyari iyon, maaaring hindi niya alam kung paano siya namatay, kaya hindi napigilan ni Yang Kai na i-cup ang kanyang mga kamao at magtanong. Senior, paano ko aalisin ang selyong ito? Ngumiti ang lalaki at sinabi. Maliban kung ang lakas ng isang tao ay higit pa sa taong naglagay ng selyo na ito, walang paraan para maalis ito. Kahit si senior walang magawa. Hindi na kailangan kung may kakayahan itong haring ito, kahit kaya ko, bakit katutulungan ng haring ito? Walang mali sa mga salitang ito. Si Yang Kai at ang lalaking ito sa harap niya ay hindi magkamag-anak o kaibigan. To put it bluntly, siya na ngayon ang subordinate ng lalaking ito, kaya bakit ang lalaking ito ay gugugol ng labis na pagsisikap upang tulungan siyang alisin ang selyong ito. Nagpatuloy ang lalaki, ngunit makatitiyak ka, hanggat maaari mong tulungan ang haring ito na makapaghiganti, ang haring ito ay masisiyahan ka sa panahong iyon. Kinagat ni Yang Kai ang kanyang mga ngipin at sinabing. Kung siya ay walang puso, kung gayon. Kung may kailangan si senior sa hinaharap, mangyaring huwag mag-atubiling sabihin sa akin. Napakagaling. Tawa ng tawa ang lalaki. Bagamat pinipigilan siya ng Flying Heaven's Black Box Centipede, tiyak na hindi maiisip ni Yang Kai ang pagtataksil, ngunit ngayong si Yang Kai ang nagkusa na tumulong, natural na masaya siyang makita ito. Kung hindi dahil dito, bakit pa siya magdadalawang isip na kausapin si Yang Kai tungkol sa mga bagay na ito? Nga pala, hindi ko pa natatanong ang pangalan ni Senior. Kinuyam ni Yang Kai ang kanyang mga kamao at nagtanong. Ang apelyido ng haring ito ay Shu. Malumanay na sagot ng lalaki. Anong uri ng galit ang mayroon si Senior Shu sa Kikiaw Land? Nagtataka na tanong ni Yang Kai. Malamig na ngumuso si Senior Shu. Hindi ko kailangan na malaman mo, huwag kang magtanong, gawin mo lang ang sarili mong bagay. Kung gayon, ano ang gusto ni Senior Shu na gawin ko? Mababa ang cultivation ko, natatakot ako na hindi ko gaanong matulungan si Senior Shu. Kung guluhin ko ang mga plano ni Senior Shu, mamamatay ako ng 1,000 kamatayan. Tumawa ng malupit si Senior Shu. Matutulungan mo ako habang suot itong rainbow robe. Natanggap mo lang ang lihim na pamamaraan ng hari, kaya dapat kang magpahinga ng 2 araw. Pagkaraan ng 2 araw, mas detalyadong sasabihin sa iyo ng haring ito. Dahil sinabi iyon ni Senior Shu, wala nang magagawa si Yang Kai. Bagamat napaka-curious niya, hindi magandang magtanong muli. Ikinuyom niya ang kanyang mga kamao at sinabing, Senior Shu, ang junior na ito ay may mapangahas na kahilingan. Bahagyang sinabi ni Senior Shu. Magsalita ka. Itinuro ni Yang Kai ang gilid at sinabi. Gusto kong ibaon ang kanilang mga katawan. Malamig na tiningnan siya ni Senior Shu. Ikaw ay napakamapagmahal at matuwid. Umiling si Yang Kai. Ang dalawang ito ay inutusan lamang na bantayan ako, malamang na wala silang alam. Bukod dito, inalagaan nila ako ng husto habang nasa daan. Ngayong patay na sila, oras na para ilibing sila. Gawin mo ang gusto mo. Mukhang hindi masyadong interesado si Senior Shu sa kabaitan ni Yang Kai. Pagkasabi nito ay pinitik niya ang manggas at lumabas ng kuweba. Hindi siya natakot na makatakas si Yang Kai, at mabilis siyang nawala. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan ni Yang Kai, puno ng pagkalungkot ang kanyang mukha. Simula nang dumating siya sa mundong ito, parang mali ang lahat. Una, dinala siya sa Kikiaw Land upang maging isang uri ng odd job worker. Pagkatapos ng ilang araw ng mabuting trabaho, hindi inaasahang nasangkot siya sa ganitong uri ng sama ng loob. Ngayon, ang kanyang buhay at kamatayan ay kontrolado ni Senior Shu, at siya ay naging isang piraso ng chess sa kanyang mga kamay. Bagamat hindi niya alam kung paano maghihiganti si Senior Shu, paano siya magkakaroon ng magandang wakas kung nasangkot siya sa isang bagay na binabalak ng isang 4th stage heaven opening na ekperto. Kung wala siyang naisip na paraan, baka mamatay na talaga siya ng bata. Ang tanging bagay na maaari niyang ikatuwa ay na siya ay kapakipakinabang pa rin kay Senior Shu, kaya hindi siya nasa anumang panganib sa ngayon. Gayunpaman, ang Kikiaw Land ay medyo mahirap pakitunguhan. Dahil gusto siyang gamitin ni Senior Shu, talagang gusto niyang bumalik siya sa Kikiaw Land.
Paano niya ipapaliwanag ang pagkamatay ni Malio at Jiang Sheng? Dalawang first grade heaven opening realm ang namatay, ngunit bumalik siya sa isang piraso. Ito ay medyo hindi makatwiran. Sumakit ang ulo niya sa kakaisip kaya napatigil na lang siya sa pag-iisip. Lumapit si Yang Kai sa mga katawan ni Malio at Jiang Sheng at bamantong hininga. Kayong dalawa, kapag nakakapaglakbay ng magkasama, hindi kayo mag-iisa. Tandaan na basbasan si junior brother at gawing mga pagpapala ang kasawian. Sa dalawang murang kapatid na ito, walang masamang impresyon si Yang Kai. Gaya ng sinabi niya kay Senior Shu noon, tiyak na walang alam si Malio at Jiang Sheng tungkol sa mga kaayusan ng Qiqiaolan. Sa karamihan, sila ay inutusan na pangasiwaan siya at tiyakin na si Fang Tai ay namatay sa kanyang mga kamay. Sa daan, naging mabait talaga ang dalawa sa kanya. Ngayong namatay na sila sa kamay ni Senior Shu, walang kakayahan si Yang Kai na ipaghiganti sila, kaya't maaari na lamang niyang asikasuhin ang kanilang mga libing. Matapos mailabas ang dalawang bangkay sa kuweba, nakahanap sila ng lugar na may magandang feng shui at naghukay ng dalawang malalaking hukay para mailibing ng maayos ang dalawang bangkay. Siyempre, tiyak na naiwan ni Yang Kai ang kanilang space rings. Hindi lamang siya nag-iwan ng dalawang space ring, ngunit naiwan din niya ang kay Fang Tai. Sa halip na bumalik sa kuweba, direktang lumipad si Yang Kai sa isang kalapit na taluktok ng bundok, naupo nang naka-cross-leg sa isang malaking bato, at nagsimulang suriin ang mga nilalaman ng space rings. Matapos silang suriin, nalaman ni Yang Kai na si Malio at Jiang Sheng ay lubhang mahirap. Bukod sa ilang artifact, mayroon lamang ilang daang heaven opening pills sa kanilang space rings. Bagamat ang ilang daang heaven opening pills ay isang malaking bilang para sa isang manggagawa, tiyak na hindi ito nagkakahalaga ng pagbanggit para sa isang heaven opening realm cultivator. Ang dalawang ito ay first stage heaven opening realm cultivator, ngunit sa napakaliit na ipon, kitang-kita na hindi sila masyadong maganda sa Qiqiaolan. Ito ay hindi rin nakakagulat. Pagkatapos maabot ang heaven opening realm, kailangan nilang humanap ng mga paraan para pagbutihin ang kanilang lakas. Para magawa ito, kailangan nilang uminom ng malaking bilang ng heaven opening pills sa mahabang panahon. Tinansya ni Yang Kai na karamihan sa heaven opening pills ay naubos na, kaya ang pagkakaroon ng ilang daang natitira ay mabuti na. Ang kalidad ng mga artifact na ito ay hindi rin masyadong maganda, kaya't si Yang Kai ay hindi umiinom ng anupaman, tanging ang heaven opening pills lang ang iniinom. Itinapon niya ang natitira kasama ang dalawang space rings upang maiwasan ang iba na matuklasan ang mga ito sa hinaharap. Martial Peak, Kabanata 3884, Six Direction Wish Pouch. Hindi na kailangang banggitin ang space ring ni Fang Tai. Bukod sa ilang specialty na dinala niya mula sa sarili niyang universe world, mayroon lamang isang dosenang mga heaven opening pills. Hindi man lang inilagay ni Yang Kai sa kanyang mga mata. Ang tanging nakatawag ng atensyon niya ay isang jade token. Ang jade token na ito ay kasing laki lamang ng kanyang palad at malinaw na kristal na walang anumang dumi. Sa loob nito, may maliit na bagay na parang isda na lumalangoy pabalik-balik, na parang buhay. Ang bagay na ito ang kinuha ni Fang Tai para ipakita kay Duan Hai noon at ito rin ang token na ibinigay sa kanya ng senior mula sa Black River Realm. Hindi alam ni Yang Kai kung para saan ang token na ito at gusto niyang itapon ito, ngunit pagkatapos mag-isip tungkol dito, maingat niyang itinago ito. Hindi naglakas loob na ilagay ito sa kanyang space ring ngunit sa halip ay itinapon ito sa Sealed World Bead. Malamang, sa natatanging kakayahan ng Sealed World Bead, ang dakilang master ng Black River Realm ay walang paraan upang masubaybayan ang token na ito. Lumingon si Yang Kai at tumingin sa paligid, nalaman ni Yang Kai na tahimik ang kagubatan ng bundok. Sa pagwawalis sa lugar gamit ang kanyang divine sense, hindi mahanap ni Yang Kai ang anumang bakas ng Old Man Shu, ni hindi niya alam kung saan siya nagpunta. Hindi na kailangang mag-isip tungkol sa pagtakas. Dahil naglakas loob ang kabilang partido na iwan siya rito, halatang hindi sila natatakot na tumakas siya. Naka-cross-leg, tumingin si Yang Kai sa loob ng kanyang katawan at hindi nagtagal ay nakita niya ang marka ng centipede sa dawsil sa kanyang gulugad. Ang markang ito ay tila may sariling buhay, na bumabalot sa buong dawsil. Sinubukan ni Yang Kai na itulak ang kanyang Saint Chi ngunit walang nakitang hadlang. Pagkatapos ay nagdagdag siya ng kaunti pang lakas upang salakayin ang marka ng alupihan, ngunit agad na humigpit ang marka ng alupihan sa palibot ng dawsil. Sa isang iglap, naramdaman ni Yang Kai na parang madudurog ang kanyang katawan, na naging dahilan upang siya ay pagpawisan ng malamig at tumigil sa kanyang mga pagtatangka. Gayunpaman, natitiyak ni Yang Kai na walang paraan na maalis niya ang marka ng alupihan sa kanyang kasalukuyang lakas. Si Old Man Shu ay hindi bababa sa 4th grade heaven opening cultivator at gumamit ng kakaibang kayamanan para supilan siya. Hindi magiging madali ang pagtanggal nito.
Sinusumpa ang kanyang malas, masunareng sinimulan ni Yang Kai na ibalik ang kanyang sarili. Naubos na ng alupihan ang kanyang Saint Chi noon, kaya bagaman hindi nanganganib ang kanyang buhay, siya ay mahina pa rin. Pagkalipas ng 3 araw, biglang napansin ni Yang Kai, na nagmumuni-muni, na may mali. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, nakita niya si Old Manchu na nakatayo sa kanyang harapan, tahimik na nakatingin sa kanya. Mabilis na bumangon si Yang Kai. Old Shu. Tumanggaw si Old Manchu at mahinang nagsabi. Medyo tapat ka, sa iyong lakas, kung sinubukan mong pilitin na lagpasan ang mga tanikala ng Black Flying Centipede, natatakot ako na baka namatay ka na. Ang Black Flying Centipede ang paraan ng Old Shu para si Yang Kai ay tumulong at magtanong. Matapos mapasuko ni Old Manchu noong araw na iyon, nawala si Old Manchu. Walang oras si Yang Kai para magtanong tungkol dito, ngunit alam niya na hindi gugugol ng labis na pagsisikap si Old Manchu para lang libangin ang sarili. Higit pa rito, ang Old Shu na ito ay may sama ng loob sa 7 openings lands, kaya tiyak na narito siya para maghiganti. Gusto kong dalhin mo ako sa Kikiaw Land. Ngunit ngayong patay na sina Malio at Jiang Sheng, paano niya ipapaliwanag ang sarili niya kung babalik siyang mag-isa? Mukhang alam ni Old Manchu ang iniisip niya. Mahina niyang sinabi, huwag kang mag-alala. Pagbalik mo, masasabi mo lang na nakatagpo ka ng Void Beast at ang dalawang iyon ay hindi sinasadyang nakin ito. Hindi nakaimik si Yang Kai. Paano siya makakawala sa ganoong simpleng dahilan? Kung malalaman ng Kikiaw na nagsisinungaling siya, malalagay siya sa matinding problema. Ang Old Shu na ito ay halatang walang pakialam sa kanyang kaligtasan. Pero Old Manchu, paano kita madadala sa Kikiaw? Mukhang problemado si Yang Kai. Ang Kikiaw ay napapaligiran ng mga layer ng formations. Okay lang para sa akin na bumalik mag-isa, ngunit kung magsasama ako ng ibang tao, natatakot akong hindi ako makalusot. Siguradong tiyak na matutuklasan kanila. Casual na inihagis ni Old Manchu ang isang bagay sa kanya. Sinalo ito ni Yang Kai at tumingin sa ibaba. Nalaman niyang ito ang pouch kung saan sila Malio at Jiang Sheng. Napakahiwaga ng 6 direction wish pouch na ito. Nagkataon lang na nakuha ko ito. Dalhin mo ito at makakapagtago ako sa loob. Maiiwasan mo ang pagbuo ng Kikiaw. Napalunok si Yang Kai. Naranasan niya mismo ang kapangyarihan nitong 6 direction wish pouch. Maging sina Malio at Jiang Sheng, dalawang first grade heaven opening, ay nasipsap dito ng hindi nahirapan. Malinaw, ito ay hindi ordinaryong bagay, ngunit ngayon, si Old Manchu ay aktwal na nagbibigay sa kanya ng 6 direction wish pouch, at siya ay papasok dito. Hindi napigilan ng puso ni Yang Kai na tumibok. Ngumisi si Old Manchu. Dahil nang ahas akong ibigay ang kayamanang ito sa iyo, natural na hindi ako natatakot na gamitin mo ito laban sa akin. Kung hindi ka naniniwala sa akin, ikaw maaaring subukan. Nagmamadaling sinabi ni Yang Kai. Hindi ako mangangahas, mali ang pagkakaintindi ni Old Manchu. Nararamdaman ko lang na hindi maarak ang kapangyarihan ng kayamanang ito. Ito ang unang pagkakataon na nakipag-ugnayan ako sa ganoong kayamanan, kaya hindi ko maiwasang maramdaman ng medyo nasa sabik. Talagang hindi ako mangangahas na magkaroon ng anumang masasamang pag-iisip kay Old Manchu. Iyan ang pinakamahusay. Walang pakialam ang ekspresyon ni Old Manchu. Saglit lang, tuturuan kita ng sacrificial refining technique. Sanayin mo lang ito ng kaunti at i-coordinate mo ito sa akin, at natural na makokontrol mo ito. Oo, magalang na sumagot si Yang Kai. Sa tulong ng kayamanang ito, ang pagpasok sa 7 openings land ay hindi dapat maging problema. Ngunit si Old Manchu, paano naman pagkatapos makapasok sa 7 openings land? Ano ang kailangang gawin ni Junior? Anong magagawa mo sa ilang suntok at sipa lang? Ngumisi si Old Manchu. Basta dadalhin mo ako sa 7 openings land, matatapos mo ang gawain mo. Tapos, wala ka nang magagawa. Ako na ang hala. Nagpahinga si Yang Kai, ngunit sa parehong oras, lihim din siyang nabigla. Mula sa mga salita ni Old Manchu, tila sinasabi niya na hanggat makapasok siya sa 7 openings land, magagawa niyang maghiganti. Gayunpaman, talagang kakaunti ang heaven opening cultivator sa 7 openings land. Hindi pa banggitin ang 7 openings heavenly monarch, na nasa ikalimang yugto ng heaven opening, maging ang 7 earth protectors ay nasa 4th grade heaven opening. Talagang may iba pang mga pangatlo at ikalawang yugto ng heaven opening cultivators din. Para kayang harapin ang napakaraming malalakas na kaaway ng mag-isa at maging kumpiyansa pa rin, sa anong antas ng heaven opening ang Old Shu na ito. Maaaring siya ay nasa ika-6 na yugto o mas mataas pa. Tanging isang taong may ganoong lakas ang hindi makakapaglagay ng 7 openings land sa kanilang mga mata. Tila mali ang dating haka-haka ni Malio at Jiang Sheng tungkol sa lakas ni Old Manchu.
Siguradong wala siya sa ikaapat na yugto ng Heaven Opening. Matapos ang napakatagal na pakikipag-usap sa kanya, hiniling lamang sa kanya ng kabilang partido na isama siya. Hindi alam ni Yang Kai kung ano ang sasabihin, ngunit pag-isipan ito ng mabuti, ang bagay na ito ay talagang kailangang hawakan ng isang taong mas tapat. Kung hindi, kung papasok sila sa Seven Realms at basta-basta sumigaw, masisira nito ang mga plano ni Old Manchu. Ang Blackwing Centipede ay malinaw na magbantay laban dito. Sa puntong ito, walang kakayahang lumaban si Yang Kai. Ang pangunahing bagay ay ang kanyang buhay ay nasa mga kamay ni Old Manchu, kaya wala siyang pagpipilian kundi ang aminin ang pagkatalo. Agad siyang tumango para ipahiwatig na naiintindihan niya. Kasunod nito, tinuruan talaga siya ni Old Manchu ng isang sacrificial refining technique. Personal din niyang tinulungan siyang pinuhin ang Six Direction Wish Pouch. Sa kalahating araw lang, nagawang buksan at isara ni Yang Kai ang kayamanan. Gayunpaman, ito ay ang limitasyon ng kung ano ang maaari niyang gawin. Hindi niya nagamit ang Six Direction Wish Pouch para ipagtanggol ang sarili. Sige, alis na tayo. Malinaw na handa si Old Manchu. Ang kulang na lang ay gabay. Matapos sabihin ito, hindi na niya hinintay na mag-react si Yang Kai. Hinawakan niya ito at itinaas sa langit. Sa ere, inilabas niya ang kahoy na espadang hawak niya kanina. Ang kahoy na espada ay agad na naging isang malaking guhit ng liwanag ng espada na bumabalot sa kanilang dalawa habang lumilipad sila sa isang tiyak na direksyon. Kung walang reference, imposibleng sabihin kung gaano sila kabilis. Gayunpaman, naramdaman ni Yang Kai na kumpara kina Malio at Jiang Sheng, ang bilis ni Old Manchu ay mas mabilis. Pagkatapos ng 3 araw na pagtakbo, biglang huminto ang liwanag ng espada. Sinabi ni Old Manchu, "Bata, mag-isa kang maglakad sa natitirang bahagi ng daan. Sa iyong kakayahan, malamang na kailangan mong maglakad pa ng 3 araw bago ka makabalik sa Kikiaw Land. Kapag nakapasok ka sa Kikiaw Land, humanap ng malayong lugar at palabasin mo ako." Pagkasabi nito, bahagya niyang idinagdag, "Huwag mong isipin ang paglalaro ng anumang mga trick. Kung hindi, kailangan mong pasanin ang mga kahihinatnan. Old Shu, huwag kang mag-alala. Talagang dadalhin kita sa Kikiaw Land." Binuksan ang Six Direction Wish Pouch, nagkusa si Old Manchu na pumasok. Isinara ni Yang Kai ang pouch at isinilid ito sa kanyang damit. Saka lang siya nagpatuloy sa paglipad pasulong. Oo nga, tulad ng sinabi ni Old Manchu, pagkatapos ng 3 araw, ang 7 paths ay makikita na. Walang tigil, diretsong lumipad si Yang Kai. Sa kalagitnaan, ginawa na ni Yang Kai ang kanyang sarili na miserable. Gulo-gulo ang kanyang damit, at ilang beses na niyang sinampal ang kanyang sarili ng walang awang dahilan upang mailuwa niya ang 3 litro ng dugo at hamina ang kanyang paghinga. Makalipas ang kalahating araw, sa wakas ay dumating na si Yang Kai sa labas ng Kikiaw Land. Ito ang unang pagkakataon na bumalik si Yang Kai sa Kikiaw Land mula sa labas, kaya hindi niya alam kung paano papasok. Makailang ulit na sumigaw ay walang sumasagot sa loob kaya malamang walang makakarinig sa kanya. Habang nakatayo roon at napakamot ng ulo sa loob ng mahabang panahon, si Yang Kai ay biglang nakaisip ng paraan. Pag-abot, kinuha niya ang kanyang disciple token mula sa kanyang space ring at ibinuhos dito ang kanyang secret art, na direktang ipinadala ito sa fog sa kanyang harapan. Sa pagkakataong ito, ginamit ni Yang Kai ang tamang paraan. Di nagtagal pagkatapos mawala ang token, ang hamog sa kanyang harapan ay naghiwalay sa sarili nitong pagsang-ayon, na nagsiwalat ng isang malaking landas sa gitna. Mabilis na pumasok si Yang Kai at hindi nagtagal ay dumating sa harap ng isang malaking pinto. Sa harap ng pintong ito ay may 2 alagad na nakasuot ng 7 kulay na damit, bawat isa sa kanila ay may hawak na espada at saber, na nagbibigay ng maringal na aura. Matapos makita si Yang Kai, lumitaw ang pagdududa sa kanilang mga mukha. "Junior brother, saang disipulo ng Spirit Land ka galing? Bakit parang hindi ka pamilyar?" Naikuyom ni Yang Kai ang kanyang mga kamao at sinabing, "Pag-uulat kay brother, ako ay mula sa Fire Spirit Land at ngayon lang na-promote mula sa isang lingkod tungo sa isang ordinaryong disipulo, kaya't ang 2 magkapatid na ito ay hindi pa ako nakita kailanman." Napatingin ang 2 lalaki sa isa't isa bago sinabi ng isa sa kanila. Sandali, pagkasabi nito, naglabas siya ng isang bilog na butil, na tila sinusubukang makipag-ugnayan sa isang tao. Ilang sandali pa, tumangala ang lalaki kay Yang Kai at marahang tumango. Si junior brother ay Yang Kai. Talaga. Tumabi ang lalaki at iniabot ang token ng disipulo ni Yang Kai. "Pumasok ka, gusto ni brother Do na makita mo siya kaagad." "Maraming salamat, brother." Kinuha ni Yang Kai ang token at sumilip sa pinto, nanlabo sandali ang kanyang paningin bago siya lumitaw sa gitna ng 7 Openings Land.
Matapos suriing mabuti ang kanyang katawan, nalaman niyang kay na ang 6 Unity Wish Bag ay nasa kanyang mga bisig pa rin at walang kakaiba dito, na nagpapahintulot sa kanya na tuluyang makapagpahinga. Gayunpaman, sa oras na ito, hindi maginhawang palayain si Old Man Shu, kaya maaari lamang isantabi niyang kay ang bagay na ito at pumunta sa Fire Spirit Land, naghahanda na makipagkita muna kay Durufeng. Sa pag-iisip tungkol sa taong ito, hindi napigilan niyang kay ang pajiling ng kanyang mga ngipin sa puot. Bagamat alam niya na tiyak na si Duan Hai ang nagtulak sa kanya palabas bilang isang scapegoat, lahat ng mga pabor na ipinakita sa kanya ni Durufeng noon ay katawa-tawa na ngayon sa pagbabalik tanaw.